Lagging ako, okay. Hi, so good afternoon. I'm Eliza Magistrado, your peer mentor for today. So a little background lang, I am also your VP for membership for this federation, JPN Federation. So for today, we will discuss B4 Module 3 and the coverage will be this one. Okay, so we have special and combination journals, and under that, we have the control accounts and subsidiary ledgers. And of course, yung special journal. And petty cash fund, yung dalawang methods na ginagamit natin, the Impress fund system and also the fluctuating fund system. And of course, yung accounting for payroll. So first, let's start with the petty cash fund. So bakit ba muna tayo nagsiset up ng petty cash? This is to allow reimbursement or purchases of small amount business expenses. Siyempre, hindi all the time kailangan nating mag-check. So kailangan meron tayong petty cash budget, meron tayong petty cash fund na isi-set up. Okay, so we have two methods as stated earlier, the Impress fund system and the fluctuating fund system. So ano si Impress fund system? Sa Impress fund system, all cash receipts should be deposited intact and all cash disbursements should be made by means of check. So si Impress fund system, siya yung kalimitan na ginagamit pag may petty cash fund ang isang entity. So, Impress fund, ibig sabihin nito, from the word itself, ayan, stated cash disbursements should be made by means of check. Bakit? Kasi ito yung good internal control ng cash. Yung good practice ng internal control ng cash. Kasi ang cash is the asset na most susceptible saan? Sa fraudulent activities. So, mas kalimitang ginagamit tong Impress Fund because ini-streamline niya yung accounting process by minimizing the journal entries. Okay? Because sa Impress Fund, isahan yung recording ng expenses. While sa fluctuating fund system naman, checks drawn to replenish the fund do not necessarily equal the petty cash disbursements. Bakit? From the word itself, fluctuating siya. Dinidebit natin yung petty cash fund pag nagdadagdag tayo ng pera. Tapos, i-credit din natin yung cash in bank. Pag nagbayad tayo ng expenses out of the fund, ang ginagawa natin, nagde-debit tayo ng expenses and nagki-credit tayo ng petty cash fund. So I provided here journal entries ng Impress fund system and fluctuating fund system para mas maintindihan natin kung ano ba yung pinagkaiba nilang dalawa. Alright, so the first one, a check is drawn to establish the fund. Both Impress fund and fluctuating fund system, parehas lang sila pa mag-e-establish ka ng petty cash fund. Anong entry mo? Debit petty cash fund, credit cash in bank. 'Di ba? Common sense siya. Paano pag nagbayad naman tayo ng expenses out of the petty cash fund? Under Impress system, wala tayong formal journal entries. While sa fluctuating, katulad ng sabi ko kanina, debit tayo ng expenses, re-recognize natin agad yung expenses. Ano ang credit natin? Petty cash fund agad. Alright, so bakit wala tayong formal entry sa Impress fund system? Kasi nga, katulad ng sinabi ko kanina, Impress in essence, ini-streamline niya yung accounting process by minimizing the journal entries. So, isahan ang record ng expenses, which is makikita natin here sa third journal entry, which is yung replenishment of petty cash payments. Anong kinaibahan nila? Magkaiba sila ni fluctuating? Yes, magkaiba sila. Why? Because in Impress, we will now recognize all of the expenses na lahat ng expenses out of the petty cash. Okay? And then we will credit the cash in bank. While in fluctuating, anong gagamitin nating debit? Petty cash fund, credit natin si cash in bank.
Bakit ganyan ba sa fluctuating fund system? Sa fluctuating fund system kasi ang importante sa kanila, makukuha natin yung ending balance ng petty cash. While sa imprest kasi, hindi nababago yung balanse ng petty cash fund. So if nag-establish ka ng fund, petty cash fund mo is 1,000, nagbayad ka ng expenses, no formal journal entry. So siyempre nabawasan ngayon yung pera mo sa petty cash fund. Pero tsaka mo lang ire-recognize yung mga expenses mo 'pag nag-replenish ka ng petty cash payments. Okey, so bakit yun? Bakit gano'n yung system niya? Because 'di ba, yung mga employees na kukuha ng petty cash, kailangan nilang mag-present ng resibo kay petty cash custodian. So, yung mga resibo na yun, itatali yun ni petty cash custodian. Alright? So, ayun siya. Sa replenishment of petty payments sa fluctuating, again, petty cash fund debit, credit, cash in bank. Para makuha natin agad kung ano yung ending balance ng petty cash fund. Alright, so next. Sa adjustment of unreplenished expenses. Under impress fund system, merong entry. Pero sa fluctuating fund system, walang journal, walang adjusting journal entry. Again, kailan tayo gumagawa ng adjusting entry? 'Di ba? Tuwing December 31 or the end of the period. Bakit natin kailangan i-adjust yung impress fund and bakit yung fluctuating hindi natin siya ina-adjust? This is because the impress fund system, hindi 'di ba parang stagnant during the year, stagnant or during the month, stagnant yung balance ng petty cash natin because budgeted yon. But at the end of the year, paano kung hindi ka nag-replenish? Eh di ano, understated yung petty cash fund mo. So that is, I mean, overstated yung petty cash fund mo. So that is why we need to adjust uh, if we are using a response system, we need to adjust para hindi tayo overstated sa petty cash fund. Nage-gets ba? And sa fluctuating naman, bakit hindi kailangan i-adjust? Kasi nga, ano na eh, yung ending balance ng petty cash natin, ano na siya, lagi na siyang, lagi siyang gumagalaw. Nagfa-fluctuate siya. So, pag nagbayad tayo, male-less yung petty cash. Pag nag-replenish tayo, madadagdagan yung petty cash. Okay? Let's not forget, if nag-adjust tayo dito sa impress fund system, may kaakibat yan na reversing entry. Reversing entry tuwing kailan siya ginagawa? Every first of the month next year or January 1, right? Okay. So that is why we need to adjust. Pero i-reverse lang din natin yun kasi nga yung petty cash balance natin, kung nag-set up tayo ng 500, for example, 1,000 petty cash fund ang budget natin every month, ayun na siya. Mag-a-adjusting entries lang tayo para hindi overstated yung petty cash natin. And pag overstated ang petty cash, edi overstated ang asset natin, 'di ba? So next, increase in the fund. Both impress fund system and fluctuating system parehas lang sila. And also, nagbawas tayo ng petty cash fund. Ano bang ibig sabihin ng increase in the fund? Magdadagdag ka ng pera sa petty cash. Meaning, 'pag impress fund system, dadagdagan mo yung budget mo for petty cash fund. So, originally, you have 1,000 and lagi kayong nakukulangan, lagi kayong nauubusan ng petty cash. So, the management decided to ano, taasan yung petty cash budget niyo. So, now you have 1,500. So, ang increase, petty cash fund, 500, debit, cash and bank. Decrease, ganun din. Okay, same lang sila. So now, let's have okay, I will stop sharing this PowerPoint presentation and let's have a little review regarding petty cash fund. And, okay. Francesca, how are you? Are you still there? Magkakahot tayo. Okay lang. So, if you have questions, feel free to
So, open your mic. Open your mic lang, wag kang mahiya, okay? Chika-chika lang tayo here. And if dun sa mga manonood naman ng ano, ng recording na 'to, I hope you guys will, understand kung ano man yung pinagsasabi ko dito. So, okay, I will share my screen now. Wait. Okay. Window. Okay. Join tayo. I'll give you guys, kahit 3 minutes. Join ka, Francesca. It's okay if ano, if by the way, are you using, computer or laptop? Naka-phone lang po. Okay, okay, sige. Not a problem. Pero baka kaya mong sumama sa Kahoot para masaya. Wala naman 'tong ano, grade. Pero I will give, JPN points. Okay. Ayan. Thank you so much, Beefy for ACADS. Okay, wait natin si Francesca. Alright. Ayan, thank you. Okay, let's start. 5 questions lang naman 'yan regarding cash control, petty cash fund. Ayan, cash shortfall is a temporary account. Okay. Go mga ate. Wow, ang gagaling. Totoo. Bakit siya temporary account? Because cash shortfall is considered as a miscellaneous expense, right? And ang cash overage naman, miscellaneous revenue. Okay, very good. Ang galing niyo naman. Okay, next tayo, mga ate. Love it. Yan. Cash over and short is an income statement account. True. Ang galing nyo, katulad nga ng sabi ko kanina, miscellaneous expense and miscellaneous revenue. So, income statement account. Alright, next question. A $300 petty cash fund has cash of 39 and receipts of 255. Entry to replenish the account using Imprest would be take your time. Meron pang 30 seconds. $300 daw yung petty cash fund. Meron natirang 39 na cash and resibo 255. So, ano ang entry natin to replenish the fund? The account. Credit to cash for 261. Bakit? Look at our petty cash fund. 300. Ang receipts lang niya, 255. And ang cash natin, may natirang 39. So, ano ang masasabi natin dyan? Pag ba pinagpas natin yung 255, 39, 300,000? No. Ibig sabihin, meron tayong cash short. Okay? So, that is why 261. 300 less 39 ang cash natin. Next. Ang yabang naman ni France.
Okay, fourth question. The reconciliation of the cash register tape with the cash and the register is an example of other controls, establishment of responsibility, independent internal verification, segregation of duties. Yung reconciliation daw ng cash register tape with the cash in the register is an example of what? Other controls, independent internal verification, establishment of responsibility, or segregation of duties. Very good. Segregation of duties, bakit? Kasi 'di ba, yung clerk, siya yung nagre-remit ng pera kay cashier, while si supervisor, siya naman ang nagbibigay at siya lang ang puwedeng kumuha ng cash register tape sa cashier. I mean dun sa ano natin, sa cash register. So, segregation of duties. Bakit importante yung segregation of duties? Kasi nga yung cash is the most susceptible asset. Saan? Sa fraudulent activities. So, kung iba't ibang tao yung humahawak ng pera or yung mga documents regarding with money, mas mahihirapan silang gumawa ng kalokohan. Okay? So, ayan. Thank you. Last question na. Which of the following is not an internal control procedure for cash? Ayan. Which of the following is not an internal control procedure for cash? Payments should be made with cash. There should be limited access to cash. The amount of cash on hand should be kept to a minimum and cash should be deposited daily. Correct. Payments should be made with cash. Bakit siya hindi good internal control procedure? Kasi 'di ba, as much as possible, ang entity magbabayad yan using a check. Ayun yung good internal control practice regarding with cash. Pero kung titingnan naman natin yung ibang choices, tama naman kasi talaga siya, 'di ba? Good internal procedure for cash talaga. There should be limited access to cash. Limited lang dapat at hindi lahat ng employee may access dapat sa cash. Ayan, next one, the amount of cash on hand should be kept to a minimum. Yes. Bakit? Kasi kino-compute natin 'yan, yung kung magkano yung cash na dapat hawak lang natin. And next, cash should be deposited daily. Yes, sinong magde-deposit ng cash? Si cashier. 'Di ba dine-deposit niya 'yan mismo sa bangko every day. Alright, so thank you so much, Francesca. Um, you will receive 30 JPN points for your participation. Thank you. VP for ACADS, please ano na lang, pa-take note. Okay. Thanks so much. Okay, next tayo. I love it, 'di ba? It's giving. Okay, balik tayo kay dito. Since we're done with Petty Cash Fund, any questions or gets naman? Thumbs up na lang if no questions regarding Petty Cash tayo or cash in general. If okay. Okay. Kung G, walang questions, okay. Let's go. All right. Our next topic would be control accounts and subsidiary ledgers. So first, bakit ba tayo merong control accounts and subsidiary ledgers? Okay. This is because to keep the general ledger manageable and provide a detailed record of transactions with individual customers. Bakit kailangan manageable yung ano natin, general ledger natin? And paano natin ma-e-ensure na wala masyadong excessive details?
Kasi 'di ba 'pag masyadong maraming details or like nakalagay sa general ledger, parang ang hirap niyang tignan, 'di ba? And mas prone tayo sa errors pagka gano'n. So here, we can see kung ano yung control accounts and ano yung characteristic niya and its subsidiary ledger. So, bakit controlling account? Bakit controlling account ang tawag? Kasi this is actually the summary account. Summary account ang control account. Tinawag din siyang controlling account kasi yung balanse nitong accounts receivable for example, should be equal to the total of the individual account balances in the subsidiary ledger, which is the accounts receivable ledger. Alright? So, ano naman si subsidiary ledger? Si subsidiary ledger naman is a group of accounts with common characteristics. And it provide more detailed information about individual accounts that cannot be seen in a general ledger. So, ang subsidiary ledger daw, group of accounts with common characteristic. So, ano bang characteristic ng accounts receivable? Amounts due from customer siya, right? And accounts payable is amounts owed to creditors. Ibig sabihin tayo yung magbabayad dito. So, ito lang ba ang dalawang controlling account natin? No, it depends to the entity. Pero usually kasi ito yung gamit. Okay? And yung kaakibat niyang subsidiary ledger. So bakit? Bakit tayo may subsidiary ledger? For example, you are a merchandising business and most of your sales are on account. So ang dami mo, syempre, everyday, ang dami mong customers and most of your sales on account sila. Kailangan i-keep track natin hindi lang yung total, kailangan ma-keep track natin kung magkano yung balanse ng bawat customer. Yung accounts receivable natin kay customer A, accounts receivable natin kay customer B, accounts receivable natin kay customer C. And importante rin siya sa accounts payable, bakit? Kasi 'pag yung due date, 'di ba 'pag nagbayad tayo lagpas ng due, usually 'yan merong penalties. And sa business, ina-avoid natin as much as possible ang pagbayad ng penalties because that is considered as a what? Expense in our in our entity. So, accounts payable, kaya kailangan din natin siyang i-keep track. Let's keep in mind, ang subsidiary ledger, ina-update po 'yan every day. Okay, every day. Daily siya. Alright, so next slide tayo. Advantages of subsidiary ledger. Show transactions affecting one customer or one creditor in a single account, like I've said before. The next one is free the general ledger of excessive details. And third, help locate errors in individual accounts. Paano natin magagawa yan? By reducing the number of accounts combined in one ledger and by using controlling accounts. Ayun din yun, yung free the general ledger of excessive details. Now, the fourth one is create a division of labor. Paano naman yung division of labor? Kasi, ina-allow niya na one employee to post to the general ledger and a different employee to post to the subsidiary ledger. Since nga, di ba, ang pagpo-post natin sa subsidiary ledger every day, so kung natapos na siya, pwede namang isang tao naman yung magpo-post ng lahat sa general ledger, lahat ng accounts. So for example, ang dami mong sales for the day, o isang tao ka sa subsidiary ledger, o for the end of the week, ito-total nyo kung magkano lahat. Kailangan makita ng management the end of the week magkano lahat ang kinita nyo, ang sales on account nyo. So ibang tao naman, pwedeng ibang tao naman ang humawak ng pagpo-post sa general ledger. Alright? So next slide, we will see here yung relationship ng subsidiary ledger sa general ledger and ang pagpo-post din ng unadjusted trial balance. Pagpo-post sa unadjusted trial balance. Okay. So here, subsidiary ledger, ano nga siya ulit?
group of accounts with common characteristics. So, group of accounts, ibig sabihin marami siya. Yan, si customer A, ang balanse niya 3,000. Customer B, ang balanse niya 7,000. Customer C, ang balanse niya 8,000. Ngayon, pinost natin siya sa general ledger, magkano na siya? 18,000 because again, ano si general ledger? Summary of account. Summary of the Excuse me lang controlling po, account. ate. Alright, Parang sige, hindi sige. po nagbago yung slide po. Ay, hindi nagbago? Ay, sige, Sa sige. may Tingin ko slide 6 pa din po. alright. Okay, okay, okay. Ayan, kita mo? Slide 7. Opo. Pero naintindihan naman yung sinabi ko. Dito na lang tayo sa, dito tayo. Okay. Okay, subsidiary ledger, katulad ng sabi ko kanina, group of accounts siya with common characteristic. That is why we have here customer A, customer B, and customer C. Si customer A may balanse siyang 3,000. Si customer B may balanse siyang 7,000. Customer C, 8,000. So, ano ulit si general ledger? Summary of account ng control account, which is yung accounts receivable. So, 18,000 ang ipopost natin ngayon sa general ledger. Okay? And ano bang susunod? Pag tapos na tayo sa general ledger, di ba gagawa na tayo ng unadjusted trial balance? So, makikita natin dito, 18,000 accounts receivable. Ayan na ba yung final natin? No. Pagkatapos ng unadjusted trial balance, ano yung ginagawa natin sa accounting cycle natin? Di ba, at the end of the period, we need to make adjusting entries. So, after natin mag-adjusting entries, gagawa na tayo ng adjusted trial balance. So, ayan siya. Anong essence ng subsidiary ledger and ng general ledger? Mas pinapasimple niya yung proseso and mas naghe-help siyang mag-keep track tayo ng organized data for the business. Tsaka para din pag may error, madali siyang i-track. Alright, so next tayo, we have special journals. So, special journals, journal of original entry other than the general journal that is designed for recording specific types of transactions of a similar nature. So, ang daming sinabi. Pero ang kailangan nyo lang talagang tandaan dito, ang special journals is what? Ano siya? Use for recording specific types of transactions. Ayun lang yung keyword natin dyan, specific types of transactions. And ilan yung special journals natin? Kalimitan? We have 4, right? Francesca, can you give me the special journals if kaya, if okay lang? Ano po, sales journal, cash Mm-mm. receipts journal, cash payments journal, at saka po, purchases journal. Yan, thank you so much. My gosh, I love it. It's giving. All right, so thank you so much, Francesca. Tama lahat ng sinabi niya. Sales journal, cash receipts, purchases, cash payments, or cash disbursements journal. So, ano si sales journal? Sales, nire-record natin dito yung sales on account. On account. Okay, on account lang. Bakit on account lang? Hindi cash sales. May discrimination ba dito? Wala. Bakit? Kasi, kaya on account lang, meron tayong cash receipts journal, oh. So, sa cash receipts, lahat ng na-receive natin na cash. So, ang cash sales, saan magpo-fall? Sales journal or cash receipts? Sa cash receipts. Bakit? Kasi cash is best controlled pag iisa lang yung when all the routine cash receipts are recorded in one journal. Mas makikip track natin yung paggalaw ng cash or yung pagpasok ng cash sa entity if nasa iisang journal lang siya. Purchases journal, katulad lang din ng cash, ng sales journal yan. On account din. Purchase journal on account, lahat ng purchases mo, kahit merchandise yan, merchandise inventory or furniture, fixtures, equipment, lahat basta
binili mo siya on account. Ngayon, cash disbursements journal naman, cash payments, payments of cash. Ibig sabihin naglabas yung entity ng pera. Parang kabaliktaran lang ng cash receipts. Importanteng siyempre hindi lang puwedeng ang kinokontrol natin or kini-keep track natin is yung pag-receive natin ng cash. Kailangan i-control din natin yung paglabas ng pera. So, next we have the general journal. Entries that do not fit in the other journals. These are the adjusting entries, closing entries, reversing entries, purchases, returns, and allowances, and sales return and allowances. Okay? So, ano ba yung advantages ng special journals? Promotes division of labor, katulad nung kanina, very, ano naman, parang common sense na yan. Alam na natin yung explanation with that. And reduces recording time. Okay, katulad nung kanina, pero in terms of sa ledger nga, time save in posting from the journals to the ledgers. Kasi if we use the general journal, siyempre, ano ang best friend ng general journal? General ledger. So, ibig sabihin, lahat ng pinost natin sa general journal, ipopost din natin siya sa general ledger. Unlike sa special journal, it can be posted as a single aggregate posting. Bakit? Kasi meron siyang subsidiary ledger. So, pag nag-post tayo sa general ledger, total lang nung controlling account. For example, yung accounts receivable kanina. So, last one, helps in management analysis. Kasi if we use the general journal, if we use the general journal, if need tignan ng management magkano yung sales natin for the day, mahihirapan siya isa-isahin kasi halo-halo yung transactions, right? So, important na talagang meron tayong special journals. Okay, first example natin, sales journal. On September 2, so yung entity daw sold goods to LD Store on account for 10,000. September 5, sold merchandise to ENS Trading on account for 6,700. So first column, importante yung date and then the invoice number. Hindi siya stated sa given pero i-assume natin na 101 and 102 siya. And account debited is LD Store. Tapos sa September 2, LD Store on account. Bakit account debited? Kasi accounts receivable yan, di ba? And normal balance ng accounts receivable is debit. So, ano naman tong check na to? Ano tong PR na to? This is what you call the posting reference column. Ano siya? Anong importance niyan? Kasi di ba ito ay special journal, ang sales journal. Sino naman ang best friend ng Sino ang best friend ng special journal? Siyempre, si subsidiary ledger. Siya ang best friend niya. Okay, ang gulo nun. Anyway, basta sales journal, best friend niya sino? Si accounts receivable, subsidiary ledger. Alright. So, ibig sabihin niya ng PR, bakit may check? Che-checkan mo lang ba yan kasi trip mo? Hindi. Kaya mo siya chinekan, ibig sabihin, pinost mo itong transaction na to sa subsidiary ledger niya. For example, si LD Store, meron niyang sa subsidiary sa accounts receivable, subsidiary ledger, meron siyang account doon, LD Store. So, ibig sabihin, possible na last month meron siyang transaction sa'yo, ngayong September may transaction siya ulit sa'yo, naka-post doon lahat ng transactions ng LD Store. Next is ganun din, may kakibat na account din si ENS Trading sa subsidiary ledger natin. Ibig sabihin, pinost mo dun sa account niya, kaya siya may check sa posting reference column. Very important tong posting reference column, kaya wag natin siyang kakalimutan. Okay, next, accounts receivable, debit, and sales credit. Bakit nasa iisang column? Kasi automatic naman, pag nag-debit tayo ng accounts receivable, we need to also recognize sales. Okay? So that's why we debit accounts receivable and sales credit.
Okay, that's for 10,000 and 6,700. In total, 16,700. Okay. Next tayo, subsidiary ledger. Ito yung sinasabi ko kanina na ang best friend nito ni sales journal, si subsidiary ledger. May check tayo sa posting reference column. Ibig sabihin, pinost natin siya kay subsidiary ledger. Here, we have 10,000, 67K, ENS trading. After natin i-post subsidiary ledger, sa controlling account na accounts receivable in general ledger, we will post the total amount. Okay. So, schedule of accounts receivable. So, yung schedule of account balances and the subsidiary ledger is usually prepared at the end of each accounting period to verify that the subsidiary ledger agrees with the related control account. So, mapapansin nyo, parang paulit-ulit siya. Pero kasi, kung marami kayong customers, important siya na gagawin natin yung schedule of accounts receivable so that we can verify nga na tama yung totals. So, lumalabas dito pa rin yung advantage of using subsidiary ledgers and special journals kasi yung paglo-locate ng errors. For example, mali dito yung total. We can simply go back to our subsidiary ledger and general ledger. Tingnan natin kung parehas sa general ledger. We can keep track. Titignan natin ngayon yung transaction. Mag-ano tayo? Titignan natin yung past transactions niya sa subsidiary ledger. O kung wala, kung tama pa din, we can look in the sales journal if tama ba yung na-post natin sa subsidiary ledger. So, ayun siya, may proseso siyang sinusunod. Kaya, mas mapapadali yung pag-keep track and pagko-correct ng errors if meron. Okay, next, cash receipts journal. So, ito, we have our example. So, since naka-phone lang si Francesca, I will help you in ano na lang. Oh my gosh, wait lang. Help ko na lang sa pag-solve. Wait. Okay. Pero if gusto mong parang gamitin sa workbook, yung workbook, pwede mo siyang gamitin as your reviewer. Gumawa ako. Okay. So, window. Ayan. So, this is our solution for the problem. Okay. So, first, before natin siya i-solve, tingin muna tayo dito. Sa cash receipts journal, pro forma ba to? Pro forma ba tong cash receipts journal na to? No. Ikaw, kung paano mo gustong mag-record ka ng cash receipts mo, or kung paano yung gusto mo, kung mauna ba yung sales credit mo, yung sundry accounts mo, or gusto mo mauna yung accounts receivable, it's up to you. It's up to the management. And also, kung ano yung mga stated accounts here on top, it's also up to you. Okay? Depende sa sa transactions ng entity kung ano yung frequently nilang ginagamit na accounts. So, our example for cash receipt, cash receipts, tama. So, MJG Merchandising, wait lang, pagdagan natin. MJG Merchandising had the following transactions regarding receipt of cash. Record them in the cash receipts journal. January 4, sold merchandise to Miss Moon receiving cash. Naka-receive tayo ng cash, so pwede natin siyang i-record sa cash receipts journal. So entry, January 4, sales, kasi sold merchandise to Miss Moon. So account credited, sales. Tapos, receiving cash, ibig sabihin nag-debit tayo sa cash. Asan si cash? Debit. Ayun. Ayun siya. Nag-check tayo sa PR because ibig sabihin, pinost natin siya sa subsidiary ledger. Next transaction, January 13. Received payment from Ms. Nam
of her purchase of merchandise on account last January for terms 210 and 30, 15,000. So, receive payment from Miss Nam. Ibig sabihin, nagbayad na yung account natin. So, anong i-credit natin? Account receivable ni Miss Nam. That's why Miss Nam nakalagay dyan. Okay? Ano ang debit natin? Cash. Magkano? 14,700. Bakit? January 4 and January 13 siya nagbayad. January 4 plus 10, kailan due? January 14 na ano pa siya, sakop pa siya nung discount period kasi terms niya ay 210. Alright, so since within the discount period siya nagbayad, kukunin natin yung sales discount, 300 siya. Debit, sales discount for 300. Credit natin, again, accounts receivable for 15,000. Okay. Next transaction, January 14. The firm returned 2,000 worth of merchandise they purchased in cash last January 9, 2018. Bakit tayo nag-record ba't natin na-record si January 14 sa cash receipts journal? Pag ba purchase returns and allowances, automatic ba magre-record tayo sa cash receipts journal? Hindi. Kailangan natin suriin pa din yung transaction because sometimes the entity hindi sila nagbibigay ng pera. Ang binibigay nila credit or allowances. Okay? So, ayan, nag-entry tayo sa saan? Sa sundry accounts. Bakit? Kasi wala naman tayong, ibig sabihin, hindi frequently nagagamit yung purchase returns and allowances. And saan natin nire-record yung purchase returns and allowances? Di ba sa general journal, hindi siya special journal. That is why 510 to. Kasi wala siyang subsidiary ledger. Ibig sabihin, ayan yung number na makikita natin sa general journal. General ledger pala, sorry. So, sundry accounts, meaning yan, miscellaneous accounts yan. Ibig sabihin, miscellaneous accounts. So, we credit sundry accounts 2,000 debit cash. Kasi nakatanggap tayo ng 2,000. Tayo yung bumili ng merchandise eh. So, January 18 last, we borrowed money from a bank, 20,000. So, we credit notes payable and debit cash. So, kung nalilito kayo, pwede nyong ilagay si cash dito, tapos andito si credit, lahat ng credit account. Ayan. So, next, wala namang questions regarding, ito naman, account balances. So, total natin siya. So, ngayon, etong balances na to, saan natin siya ipopost? Ipopost natin si cash saan? Sa subsidiary ledger. Because meron tayong subsidiary ledger per cash. Okay? Do we get it? Madali lang naman to. Actually, favorite kong nung first year ako, ang pinaka-paborito is yung module 3 kasi madali siya. Compared to module 2 and module 1. Mahirap yung adjusting entries lalo na kung bago siya sa pandinig mo. So now, purchases tayo. Okay, another example for purchases. Same lang din. Kayo bahala kung paano nyo i-set up yung journal. Just ang pinaka-importante lang naman dito is meron tayong date, invoice number, credit terms, kasi yung iba, importante na stated yan kasi hindi naman siya pare-parehas. Pero since sa problem wala naman tayo, kaya ito walang laman. Pero nilagay ko na rin just in case. So, PR, posting reference column, importante yan. Very important.
Okay, so purchases, again, purchases journal, ibig sabihin yan, purchases on account. Purchases on account lang. So for January 5, purchase merchandise on account from Slay Company, 24,000. So date, January 5, account credited. Ibig sabihin, tayo yung umutang. Bumili tayo ng merchandise on account kay Slay, kaya credit sa accounts payable for 24,000. Ano ang debit natin? Purchases. Okay. Next, January 7, purchase office supplies on account from Tara Bookstore. 4,560 kasi umutang tayo kay Tara. And ano ang dinebit natin? Office supplies. Ayan. Office supplies. So, January 12, ano nangyari noong January 12? Purchase merchandise on account from Sunny Merchandising. So, bumili tayo ulit ng merchandise. So, anong debit natin? Purchases. And ang credit natin, accounts payable. 17, purchased equipment on account from Jung Somin Company for 65,000. So, purchase equipment, debit natin, equipment, 65,000. 65,000 and credit natin, accounts payable. So, 22, January 22, purchase furniture on account from Alva Hill Home Center for 12,500. Accounts payable, 12,500. Furniture, 12,500. So, now, itong mga account na to, ipopost natin yan ngayon sa general ledger. So, equipment, syempre, yung equipment, meron siyang sariling posting sa general ledger, kaya may 107 tayo dyan. And furniture, 110. Para madaling madaling balikan. Okay? Pag kailangan natin yung information. So, next, cash disbursement. So, cash disbursement, ibig sabihin, naglabas tayo ng pera. Alright, naglabas tayo ng pera. So, now, tingnan natin. Let's check yung transaction. So, sabi, nung April 3 daw, nag-purchase siya ng merchandise for 2,950 on credit. On credit. So, ibig sabihin, hindi tayo naglabas ng pera. So, hindi natin siya i-record sa cash disbursement. Saan natin to i-record? Sa purchases. Purchases journal natin siya i-record dapat. Alright, so for April 9, transaction, issued check number 210 to Kit Corp to buy store supplies for 650. So, nag-issue daw siya ng cheque. Anong masasabi natin dyan? Nagbayad ba tayo ng cash dito or hindi? Ay, ito pala. Ayan. Nagbayad ba tayo ng cash dito? Pero since nakita na natin yung sagot, ano yung reason behind it? 'Di ba? Katulad ng sabi ko kanina, in reality talaga businesses, hindi sila nagbibigay ng cash. Cash. They use checks. Okay? So, pag may nakita kang ganyan, issued check number 210 to Kit Corp to buy store supplies for 650, that is considered as a cash transaction. Alright? So, that's why we have here check number 210, account debited, Kit Corp, cash credit, tapos account title, 650. Okay? So, anong entry natin? Sorry. Anong entry natin dito? Supplies. Pag nag-entry tayo sa general ledger, ang total na ilalagay natin for supplies is this one, 650. Okay? So, next transaction. April 12, sold merchandise costing 500
on credit to C Mirafor 770 terms and 13. Sold merchandise daw, nagbenta daw siya ng merchandise on credit. Ibig sabihin natin to i-record sa cash disbursements ba? No, we will record this in our sales journal kasi nagbenta siya ng merchandise on credit. This is for sales journal. So next, April 17, issued check number 211 for 1,400 to pay off a note payable to Citibank. So April 17, issued check na naman, nagbayad si Te. Nagbayad daw si Te ng 1,400 for a note payable sa Citibank. Ibig sabihin, nagbayad siya ng utang niya kay Citibank. So, ang mangyayari, notes payable, debit. Bakit? Babawasan natin yung utang natin. So, 1,400, credit, cash. Nabawasan yung cash natin. Kaya cash disbursement or cash payments to. Alright, so for April 17, okay, April 20. April 20, purchase merchandise for 4,500 on credit from Light terms to 10 and 30. Same as before. This is not for cash disbursements. This is to be recorded on our purchases journal because purchase merchandise on credit. Next, April 28. Issued check number 212 to Light to pay the amount due for the purchase of April 20 less the discount. Balik tayo kay April 20. Originally, sa natin to dapat i-record. We recorded this on our purchases journal. So, nagdesisyon na si business owner na, sige, bayaran na natin si Light. Kawawa naman. So, since kailan siya? April 20, ang terms niya, 210. 210 and 30. Nagbayad siya 28. So, within the discount period. So, we will less the discount. You can see here, 28. Anong debit natin? Wait lang. Wait. Tama ba? Okay, debit natin accounts payable because babawasan natin si accounts payable. Kasi nung 20, nag-recognize tayo ng accounts payable kay Light. Okay, anong credit natin? Credit natin, cash. Kasi nagbayad nga tayo eh. Okay, this is mali. This is supposed to be here. Okay. So, kaya ako nalito. So, anyways, merchandise inventory, credit. O, bakit wala tayong sales? Bakit hindi tayo ng purchases, returns, and allowances? Anong gamit nito? Pag merchandise inventory, ang gamit, perpetual or periodic? Pag merchandise inventory ang gamit ni business entity, anong masasabi natin sa inventory system na gamit niya? Is it perpetual or periodic? Malalaman natin, very good, tama. Perpetual because merchandise inventory. Pag periodic, meron tayong purchases, returns, and allowances, and sales, returns, and allowances. Thank you so much, Francesca. With that, I'll give you another JPN points. Okay? Ipapasend ko na lang kay Franz yung breakdown kung ilan JPN points yung na-accumulate mo for today. Thank you. So, for April 29, we paid salary amounting to 1,800 to T-Doc, issuing check number 213. So, check number 213, account debited, salaries expense. Ito siya. Okay? Salaries expense. And then, kaakibat, of course, cash credit. Last,
April 30, issued check number 214 to Seth Inc. to pay the amount due for the purchase of April 3. So, nagbayad tayo. We issued the check eh. Purchase of April 3. Balik tayo kay April 3. Ang sabi sa April 3, purchase merchandise for 2,950 on credit. Ang terms natin, 210 and 30. Within the discount period ba? No. Because, pag within the discount period, 3 plus 10, dapat April 13 nagbayad siya or before April 13. So, we will we will credit the account 2,950. Cash 2,950. Ang ide-debit natin accounts payable kay Seth. Okay? Kay Seth Inc. Kulang tayo ng entry dito. Etong 2,950 dito yan sa baba. Ayan. Mali. Ayan. Dito siya. Okay. So, ayan. Totals. Ipopost na lang natin siya sa general journal. Etong mga to. Sundry account, merchandise inventory. Ayan. So, let's go back to our PowerPoint presentation. Okay. Saan siya? Let's go back. Wait lang. Let's share. Okay. Kanina, ito yung problems. Schedule of accounts payable. Similar lang with accounts receivable. Accounts payable, kailangan natin tong malaman every end of the period. Pero actually, usually naman, ginagawa to ng mga business entity. Before before mag-end yung month. Kasi syempre kailangan nilang i-keep track yung mga bayarin nila, 'di ba? Para hindi sila magbayad ng penalty. So, very important this one. Okay, ayan. Next, accounting for payroll. Okay, accounting for payroll. Let's have 5-minute break muna. 5-minute break muna. Okay, last naman na to. 5-minute break. Balik tayo ng 12:17. Okay? Thank you.
Hello, I'm back. So now last topic na tayo, accounting for payroll. So since tapos naman na, friends are still there. We will be having Kahoot again. So ayan, i-cancel ko, stop ko muna yung share pag-share nito. Okay. Okay, let's go. Ano, refresher lang naman tong Kahoot. Refresher lang. Important na itong madadaling, topics sa FAR ma-master. Bakit? Kasi magagamit niyo siya sa mga susunod na accounting subjects niyo. So, dapat if kayang i-master, i-master. Alright. Thank you, Francesca. Andito ka na pala. Okay, asan na yung sisi ko? Yung sisi kong Francis Bautista. As a clingy person po ang atake ko. Alright, let's start. 5 questions lang naman 'to ulit. Accounting for payroll. Refers to the amount paid to employees for services provided during a period. Ano 'yan? Salaries, wages, payroll, gross pay. Payroll. Bakit? Kasi ayan yung amount paid to employees for services provided during a period. Ano ba ang meaning ng salaries or wages? Later. Nasa PowerPoint natin, don't worry. I-explain ko yan, i-expound ko. Okay, next. Uy, ang galing ni Francesca. I love it. Baka maka-perfect na to sa exam. Franz, my gosh! VP for ACADS, ano na? A period for which an employer ordinarily makes payment. A period for which an employer... Yan, I love it. Tatalino nyo. Grabe na to. Okay, next. True or false? Net pay refers to the total earnings of an employee for payroll period before taxes and other deductions are taken out. True ba yan? False. Ano siya? Gross pay. Kasi before taxes. Pag after taxes and other deductions, net pay. Alright. I love it. Okay, fourth question. Internal control over payroll refers to the segregation of duties, personal records, and payroll preparation. Tama, 'di ba? Ang dali, ang saya. Okay, last one. Payroll system is composed of. Diyan, piliin niyo kung ano yung fits the description. What? Ang correct answer talaga is both time cards and payroll register. Okay, bakit? Eh, yung money, 'di ba ano na 'yan, nasa under payroll register na 'yan. Alright. Thank you. Top 1 natin. Sino? Top 1 natin si Francesca. I love it. Makakapasa ka ng QE. Charing, pala desisyon si Te. Yun. Thank you, Cheska. Francesca. Okay, let's stop sharing this. Alright. So, let's go back to the PowerPoint presentation. Okay. Alright, so eto yung definition of terms.
Payroll refers to the amount paid to employees for services provided during a period. So, ano yung difference niya with salaries or wages? Yung salaries or wages, ito yung lahat ng remuneration paid for services performed by an employee for his employer. Including lahat ng value in any medium other than cash. So, ano yun? Ano yung mga salary, ano pa yung ibang natanggap niya other than cash? So, sometimes ayan yung yung mga vouchers, yung mga iba pang benefits usually. For example, 'di ba, sa sales, 'pag na-target mo yung, quota, gano'n, meron pa silang hindi lang pera sometimes na binibigay nila, minsan nagbibigay din sila ng products, ganyan, or sometimes, kung maka-ano ka na, makatagal ka sa kanila ng certain period of time, meron pa silang different per company pero sometimes may binibigay silang ibang gamit like, for example, they provide laptops parang and sometimes after a period of time na mag-stay ka sa kanila, binibigay na nila yun sa'yo. Hindi sa lahat ng company gano'n, pero some companies gano'n sila. So payroll period for which an employer ordinarily makes payment of salaries and wages to the employees. Employees and individual who receive salaries in exchange for services rendered. Employer, a person for whom an individual performs any service or whatever as the employee of such person. Gross pay, ito yun, total earnings before taxes and other deductions are taken out. And then employee benefits, a form of remuneration given to employees, either as mandated by law or as an incentive given by the employee. So basically, salaries or wages, added na dito yung mga remuneration. Like yung mga benefits, yun nga, incentive tapos yung mga mandated benefits na dapat ma-receive ng isang employee. Okay, next tayo, labor laws. Ayan. Ito yung mga importante na kailangan nating tandaan. We have 1, 2, 3, 4. Alright. First, ang regular working hours is 8 hours a day or 40 hours a week. Sometimes, given sa problem is per hour basis. For example, si employee A, required siya mag-perform ng service or like pumasok sa office 40 hours a week. So, ibig sabihin regular yun. Ibig sabihin regular siya. Paano 'pag 20 hours lang? Ang tawag do'n ay part-time. Okay, part-timer lang siya. Okay, so the next one, employees who work for more than 8 hours a day shall be compensated equivalent to basic pay plus 25% for the ordinary working day. So, OT, pag OT overtime, ibig sabihin 100% that is your basic pay plus 25%. Meaning, imi-multiply mo kung ilang oras yung in-overtime mo sa 125%. Okay? 125% or 1.25. So, third one, employees working between 10 p.m. to 6 a.m. are entitled to night differential pay for each hour of work equivalent to not less than 10% of their regular pay. So, 10 p.m. to 6 a.m. lang ang covered nito. So, for example, yung mga yung mga graveyard shift natin na employees, usually sila yung mga nasa call centers. Call centers, 'di ba, minsan pumapasok sila ng 8 p.m. tapos uuwi sila ng umaga na. Sometimes nag-o-OT pa yan, umaabot pa yan ng umaabot pa sila ng 9, mga gano'n, 8 AM or 9 AM. So, ano mangyayari? So, 'pag ganyan, night differential, pumasok ka ng 8 PM, may night differential na ba 'yun? Wala.
So, ang computation mo nun is from 8 p.m. to 9 p.m. regular pa. Regular pa yon. Pagpasok na ng 10 p.m. hanggang 6 a.m., kung within the 8-hour period ka pa, which is the regular working hours, ang equivalent nun ay not less than 10% of your regular pay for each hour of work. So, depende rin kasi yan sa, depende sa company kung ilang percentage. Pero, sabi sa batas natin, hindi dapat bababa ng 10% of their regular pay. So, for example, si call center, 10% yung ano nila. So, paano mo yun i-compute? So, yung per hour mo, dagdagan natin ng 10%, 1.10 or 110%. Okay? Pag 10 to 6 a.m. Paano pag nag-overtime ka? Tapos, para kung overtime mo hanggang ang ika-8 hour mo lang is 5 a.m. Tapos nag-overtime ka 2 hours, 6 a.m. hanggang 7 a.m. Paano ang computation mo? Pag patak ng 6 a.m., ano ka na, night differential ka na plus overtime. So, paano mo siya i-compute? Basic pay, basic, which is 100% plus 10% plus 25%. Pag patak ng 7 a.m., paano ang computation mo? 100% plus 25% lang. Ganun siya. Alright, so, ayan, overtime. Overtime pay, work beyond the regular 8-hour work or work on Sundays and holidays. So, overtime pay, ayun yung sabi ko kanina na 25% for the ordinary working day. Pag ordinary working day yon ha. Paano kung Sunday ka nagtrabaho or holiday? Ang OT rate pag Sundays, 30%, while pag holidays, 100%. O, edi ang saya mo. For example, nung holiday, November 1, nag-ano ka, pumasok ka, masipag ka kasi eh. O, ilan ang times mo? 200%. Okay, so times 2. 'Di ba, ang saya? Love it. Okay, asan na tayo? Audience, now, we're gonna go to mandatory employee benefits. So, we have 5. First, SSS or yung Social Security System. Number 2, Employees Compensation Program. Number 3, Workers Investment and Saving Program or yung WISP. Number 4, National Health Insurance Program. Number 5, Pag-ibig Fund or kalimitan makikita natin siya sa word problem as HDMF, Housing Development Mutual Fund if I'm not mistaken. Ayan. Itong National Health Insurance Program, ito yung PhilHealth or sometimes called din na PHMC. Basta something ganun. Anyways, ayun siya. So, for a social security system, if meron kayong copy ng SSS table, much better you take it out para masabayan natin yung explanation ko. So, ang SSS, they provide a replacement of income loss on account of the listed benefits, provides loans to its members, employers serve as guarantors of their employees applying for salary loans. So, si SSS, if marami kasi silang benefits kung nagbabayad ka. Kasi, pero hindi porket nagbabayad ka, for example, ako, fresh grad ako, 1 taon pa lang ako nagbabayad, pwede na ba akong umutang sa SSS kahit isa yan sa mga benefit pag member ka sa kanila? No, meron yang certain amount, kailangan itong amount of contributions yung na-accumulate mo na bago ka mag-qualify dun sa iba't ibang benefits sa kanila. Kasi under SSS, we have 2 programs. Ayan yung usual na SSS and yung second is the Employees Compensation Program. Ayan, as we can see here, ang sabi sa Employees Compensation Program, it aims to assist workers who suffer work-related sickness or injury resulting in disability or death
And second, can be availed of simultaneously the benefits under the SSS program. So, pwede siyang sabay. Okay? So, eto, for example, nagtatrabaho ako. Tapos, since matagal na ako nagwo-work, 5 years na, parang, gusto ko mag-put up ng business and wala akong enough, kulang yung fund ko, yung cash balance ko. And I decided to take out a loan to SSS. And I am currently employed by, for example, um, Alaska. Kunyari, accountant ako ng Alaska. Okay. Since employee ako under Alaska, yung Alaska or kung sino yung pipirma dun sa loan ko, that person will serve as a guarantor for my salary, for my loan. Okay? And it's stated here na the repayment period is 1 year, and in the event the employee resigns or transfer to another company, the employer would be liable to pay the balance. Okay? Self-explanatory naman siya. So meaning, pag nag-take out ka ng loan sa SSS, repayment period mo lang is 1 year. So don't expect na you can take a loan na sobrang laki, like million, no. Meron pa rin silang meron lang yan parang ceiling amount na kung for example 20,000 lang yung aggregate contribution mo or like 50,000. It doesn't mean na 50,000 pwede mong i-loan, no. Meron pa rin siyang kaakibat na amount. So next one. Saan na tayo? Okay. Next slide. Okay, let's tackle yung coverage ng Employees Compensation Program. Coverage ng medical services and supplies, rehabilitation services, and income cash benefits for temporary total disability or sickness, permanent total or partial disability or death, sana wag naman, benefits, the employers shall pay for the EC contribution of his or her employees. So this one is fixed siya. Okay? So if ang range ng compensation mo is 1,000 to 14,749.99, ang contribution ng employer mo per month is 10 pesos. Pag 14,750 and above, 30 pesos lang. Kahit 100,000 pa ang sweldo mo monthly, 30 pesos lang yan. Unless nag-work ka sa public sector. 100 yan. 100 pesos regardless of range of monthly compensation. Again, ang EC program ng SSS, bakit hindi natin nakikita yan sa ba't hindi natin nakikita yan sa payroll ng isang empleyado? Because hindi naman siya deductible. Okay, hindi siya kasama sa total deduction because the employer lang yung nagbabayad nitong EC. Pag tinignan nyo, if you look closely in the SSS contribution table for regular employers and employees, may kita nyo dyan, may column dyan na nakalagay EC. It's here. And the employee column or yung EE, wala siyang laman. Right? Because si employer lang ang nagbabayad ng employee compensation. Okay. So, next slide tayo. So, aside from their regular contributions, select SSS members with MSC of over 20,000 are now also required to pay for a new provident fund called Workers Investment and Savings Program or WISP. Si WISP is a tax-free retirement savings plan that will serve as a supplement to SSS pension benefits. So from the word itself, retirement savings plan, meaning pag hindi matatanggap mo yan pag hindi ka na
nagwo-work, retired ka na, 'di ba? Lahat ba ng tao, puwede dito? No. Select SSS members only, over 20,000. We can also see it sa here. Kung titignan natin, if meron kayong di ko kasi siya ma-zoom. But anyways, I hope yung meron kayong copy ng SSS table. If you look closely there, etong part na 'to, bakit siya 0? Kasi ibig sabihin, hindi siya within the range, okey? Dapat over 20,000. So, paano 'pag 20,000 ka? Are you qualified for WISP? No, kasi dapat 21,000 and above or 20,300 gano'n. Go, laban! So next, yung PhilHealth or the National Health Insurance Program or NHIP. So it is formerly known as Medicare. It is a health insurance program for SSS members and their dependents whereby the healthy subsidize the sick who may find themselves in need of financial assistance when they get hospitalized. So look at the word, hindi lang siya for the members, pati sa dependents din, pwede siya. Okay? Benefits nito, benefits for a single period of confinement, room and board, medical expenses, operating room fees for surgical procedures, medical and dental practitioners fee, surgeon's fee, anesthesiologist's fee, fees for surgical family planning procedures. Ayan, oh. 'Di ba, taray, oh, may surgical family planning procedures. So, room and board, ayan yun 'pag na-confine nga tayo, 'pag nagbabayad tayo ng ano, ng room natin, ayan. Pero see to it na para kayo ma-qualify for the said benefits, meron pa rin silang, dapat may mami-meet kayo na criteria. For example, na-confine lang kayo for 1 day. If I'm not mistaken, PhilHealth, hindi nila ino-honor yun. Parang kailangan ata 2 days, at least 2 days or at least 3 days yung confinement period niyo. So, next will be Pag-ibig Fund. Pag-ibig Fund, 'di ba, ang saya, sana all. So, ang ibig sabihin ng Pag-ibig Fund, pagtutulungan sa kinabukasan, ikaw, bangko, industriya at gobyerno. Ano ba siya? Pag-ibig promotes home ownership through the establishment of an affordable and adequate housing credit system for its members. So from the word itself, housing credit system, this is why sometimes sa problems makita natin to as HDMF. That is Housing Development Mutual Fund. Okay? Pag nakita nyo yun din yun, yung pag-ibig din yun. The next is provide small and short-term loans. Upon termination of membership, members will receive the accumulated dividend benefit. Monthly compensation ceiling is 5,000, contribution 100, and member may be allowed to contribute what is required, but the employer may or may not match the contribution of the employee. Now, let's see here sa table. Percentage of monthly compensation, employee share 1%, employer share 2%. Pag 1,500 and below. Pag over 1,500, 2% automatic yan, 2%. Pero tandaan to, very important, monthly compensation ceiling is 5,000. So kung ang monthly compensation mo is 175,000 a month, walang pakialam si Pag-ibig diyan kasi ang monthly compensation ceiling niya is 5,000. So what is the 2% of 5,000? That is 100. 100 pesos, which is this one. Contribution 100. So member may be allowed to contribute what is required, but the employer may or may not match the contribution of the employee. Ayan. So kailangan, pag naman pag mag-apply naman kayo sa trabaho and yung magpipirma na kayo ng contract, stated naman dun kung ano yung mga benefits niyan. Pero
Actually, kahit hindi nila i-match, but required sila ng government na magbigay pa rin, okay? For example, 100 ka tapos sila gusto nila 1% lang. Possible, pero ano naman, in reality naman, usually naman, binibigay naman ng mga employer. Okay, now next slide. How to compute. How to compute. First, we need to find the gross pay. Again, ano yung gross pay? Paano siya i-compute? Basic pay. Less the late or absences. I-add natin si overtime. Paano i-compute si overtime? Pag ordinary working day, 25%. So that is 1.25. Pag holiday, 100%. And pag Sunday, 30% si overtime. So pag Sunday, 1.30. Tapos pag holiday, 2 times 2 kasi 200%. Tapos i-add natin si other taxable income. And i-add din natin si other non-taxable income para makuha natin si gross pay. Ano ba tong other non-taxable income? Etong mga non-taxable income, ma-e-encounter nyo to next year pa. Saan? Sa income taxation. Ito yung mga de minimis benefits, yung mga rice subsidy, yung sometimes ibang employers nagbibigay sila ng transpo allowance. Nowadays, since marami nang nagtatawag doon, nag-work from home, meron silang yung for internet, yung mga ganun. So, ayan siya. Stated naman usually sa problem kung non-taxable income. Pero yung rice subsidy, yan, non-taxable income yan. So next, pag nakuha na natin si gross pay, we're going to compute for the taxable income. So paano ito siya i-compute? Gross pay, ililas na natin si mga deductions. SSS, PHIC, ito yung Philippine Health Insurance, and si PhilHealth, PHIC, HDMF, yan si Pag-ibig, and ililas din natin si other ng taxable income. Bakit? Kasi nga, hindi siya natatax. Non-taxable siya, so ibabawas mo. Kasi sa gross pay, naka-add siya. Okay? Gets? So, from the taxable income, pag nakita na natin si taxable income, titingin na tayo sa withholding tax table. Okay? Then next, we are going to compute for the total deductions para makompute natin si net pay. So, SSS, PHIC, HDMF, withholding tax. Sorry. So, bakit natin inuna si pag-compute ng taxable income? Kasi nga, magko-compute tayo ng total deductions, andyan si withholding tax. Tapos, other deductions pa ha, may kasama pa yan. Depende sa problem. And that will total our deductions. Then net pay, gross pay less total deductions equals net pay. Ano si net pay? That is the take-home pay or the amount to be paid to the employee. All right. So, problem number 1. Let's go to our Google Sheet para mas maintindihan natin. Wait. Okay. Payroll. Ito siya. Bakit ganyan? Wait lang. Yan. Kita ba? Kita ba siya, guys? Okay, ito siya. Ito lang din yun, yung nasa PowerPoint. Pero syempre, kung ang hinahanap sa problem, gross pay lang, huwag niyo nang pahirapan yung sarili niyo. So, ito lang i-compute niyo, okay? Ang technique kasi, bago niyo basahin yung kabuuan, yung question muna. Ano yung hinahanap sa problem? Ito. Tulad sa problem number 1.
Francis Bautista, hinahanap natin payslip gross pay niya, yung taxable income niya, yung withholding tax niya, and yung net pay niya. So, we're gonna use this kasi yung apat yung hinahanap. Alright, so problem number 1, Francis Bautista, a private school math teacher, has a monthly basic salary of 20,000. Basic salary niya 20K. Okay, hito. He had 1 day unpaid leave amounting to 766 unpaid leave, and a 15-minute late amounting to 24,000. Total overtime pay amounted to 1,438 during the month. He is given rice subsidy of 1,800. Like I've said before, rice subsidy, non-taxable siya. Alright? And other taxable income of 2,000. Compute the following for Mr. Bautista's home. So, input lang natin, 20K, basic salary, tapos less natin si lates and absences. Si unpaid leave natin, ano yan? Since unpaid leave siya, absent siya, meaning. So, 766 plus yung 15-minute late niya, plus 24. I-less natin yan ngayon, yung total, 790 sa basic pay. Add natin ngayon si overtime pay, 1,438. Other taxable income of 2,000 is here. And other non-taxable income, 1,800. Our gross pay would be 24,448. Bakit? Bakit nila si late and absences? Kasi basic pay natin to. Ang basic pay, ibig sabihin, assumption niyan, perfect attendance ka. Since hindi ka perfect attendance, ililist natin si late and absences. Now, let's compute for the taxable income. Our gross pay, 448. SSS natin, saan natin nakuha yan? Saan natin nakuha? Nakuha natin yan sa SSS table. Okay. Wait lang. Let's see. Hindi kasi kita eh. Masyadong maliit. But anyways, makikita natin siya sa SSS contribution table. Pero, ako nga pala, later. Wait. I'm gonna share my PowerPoint again. Merong important part sa SSS. Wait. I'm gonna share this again. Okay. This is very important to take note. Nalimutan ko siyang bigyan din. Wait lang. Sa SSS nga ba? No. Here. Sa PhilHealth pala. So, sa PhilHealth, scheduled na sa 2023, 4.5% ang rate. Sa PhilHealth, ang paghahati ng employer at employee is equal. Sa SSS hindi, 'di ba? Sa SSS, as we can see here, mas mataas yung ambag ni employer, 9.5. For 2023, 9.5%, while employee is 4.5%. Okay? So, I assume naman, guys, na you know how to find values here in the SSS table kasi for sure tinuro ni Ma'am Lu yan. So, here's sa PhilHealth, 2024 to 2025, 5% yung projected rate nila. Pero, let's keep in mind na for this year, 2023, the premium contribution rate remains at 4% because sinuspend ni President Marcos yung premium adjustment. Okay?
So, ayun yun. Important siya. Important to know, okay? So, let's go back again sa ating workbook. Saan ka na ate? Okay. So, si SSS, galing yan sa contribution table natin, and si PHIC, saan ang basis ng PhilHealth? Ang basis natin sa PhilHealth is the basic pay. Okay, laging tatandaan, ang PhilHealth saan nagbe-base sa basic pay. So, this is 20,000. 20,000 times 0.04 divided by 2, 400. Or, huwag nyo nang pahirapan sarili nyo, 20,000 times 0.02, 400. Okay? Si SSS, saan siya nagbe-base? Si SSS nagbe-base sa gross pay. Alright? Gross pay si SSS, si PhilHealth sa basic pay. Dito siya. How about HDMF? Si HDMF, ceiling niya ay 5,000. Okay, so 100. Lagi yan 100. Unless mas mababa dun sa stated. Alright, so other ng taxable income. Bakit natin nila si other ng taxable income? Kasi nga hindi nga siya part. Hindi nga siya taxable eh. So, inad natin dito, edi kailangan natin siyang ilas sa gross pay. Alright. So, pwede naman na dire-diretsuhin nyo na kung na-master nyo na siya, dire-diretsuhin nyo na siya kung paano nyo i-compute. Pero ito lang talaga, ang very important na huwag nyo kakalimutang ibawas pag kukunin nyo na si taxable income. This, yung other ng taxable income. So, our taxable income would be 21,248, and then we're gonna use our withholding tax table to find kung magkano yung rate niya and magkano yung tax niya. Okay? So, let's keep in mind na this is monthly. Kasi 'di ba sa withholding tax, iba yung weekly, daily, bi-monthly, and monthly. So, now we will compute taxable income natin yan. We will compute for the total deductions we have for SSS, PhilHealth, Pag-ibig, and then the withholding tax is 62 pesos 0.25%. Sorry, 25 centavos pala. So, other deductions, wala, kasi wala namang in-state sa problem. Okay. In total, your deductions, 1,462.25. And then, gross pay less total deductions equal our net pay. Gross pay, 2448. Ayan yung kanina, nasa taas. Here. Then, our total deductions, our take home or net pay is 22,985.75. O, ayan ang monthly take home na. So, problem number 2 tayo. Okay. Now, let's compute for this. Before anything else, basahin muna natin yung question. Compute for Pochi's withholding tax. Withholding tax daw ni Pochi. And net pay. Oh, anong gagawin natin dyan? Oh, compute muna natin ngayon kung magkano yung ano natin. Yung gross pay natin, right? Now, Pochi mo, international editor yan. International editor enjoys a basic salary, basic pay of 57,500, in which the daily rate is 2,205. And hourly rate niya is 276. Okay. So, 276 times 8. Oh. 27, basta ang hourly rate niya daw is 276. Okay? And
Non-taxable benefits amounts to 2,500 and taxable benefits amounts to 3,000. So since we already gumawa na tayo ng ganito, tamad tayo, copy lang natin yan. Palitan lang natin ng, okay. Okay. Basic pay niya daw ay 57,500. Daily rate, hourly rate, 276. Non-taxable benefits amounts to 2,500. Okay, input natin to. Taxable benefits amounts to 3,000. During the month, Pochi had 2 days of absence. 1 paid and 1 unpaid. So, ano yung ilan yung ililist natin? 1. So, ang daily rate niya, 2,205. Right? So, ililist natin si 2,205. Kasi 1 day lang yung paid niya. So, overtime during the period is total of 4.5 hours. Now, how will we compute for the overtime again? The hourly rate, 276. Wait lang. 276 times the number of hours, 4.5 hours. Multiply, actually pwede na itong isahan. Multiply natin siya, pero sige na nga. Multiply natin siya dun sa ilan yung percentage ng overtime. 125%, right? Or 1.25. Alright? So, that would give us 1,552.50. Ngayon, gross pay natin in total is 66,757.50. Pero wait, basahin natin, di pa tapos yung problem. Pochi decided to increase her HDMF EE contributions to 300 per month. HDMF, ibig sabihin, pag-ibig yan. And has availed the company lanyard amounting to 150 pesos to be deducted to her salary. Compute. Okay. Ayan. So, may deduction pa siyang lanyard amounting to 150 daw. Deducted daw sa salary niya. Okay. So, ang gross pay niya is 66,757. Next step, we will compute for the taxable income. Okay. Taxable income, gross pay, ayan. SSS natin. Okay. Wait lang, guys. Wait lang. Moment, please. Kunin ko lang yung iPad ko. Alright, I'm back. So, if meron kayong copy dyan ng SSS contribution table, much better. So, para mas madali lang, i-zoom. So, I have my copy here ng SSS. So, 66,000, saan siya nagpo-fall? Sa pinakadulo. Alright, so 29,750 and over. Let's find the employee share. The amount of employee share. So since regular employee naman siya, her total share sa SSS would be
Sa regular SSS lang siya, okay? Wait lang. Question pala. Francesca, I have a question for you. Tanong ko lang, ang 'pag ba nagbibigay sa inyo si Ma'am Lu ng ng problem, sinasama niya yung contribution for WISP? 'Pag nakalagay po sa problem na isama po yung WISP, sinasama po namin. Okay. So gano'n siya, kailangan stated sa problem. Alright, thank you. Since hindi stated dito, i-ano natin, i-pattern natin kung paano magbigay si Ma'am Lu. So ang contribution natin for the employee share for SSS is 900 pesos. Okay. 900 kay SSS. Okay. So PHIC, anong basis natin dito? Sa PhilHealth, 57,500 times 0.02. We have 1,150. Wait lang. Okay. 1,150. Open ko lang yung copy ko ng PhilHealth. Ayan. So, and then for our HTMF, in-increase daw niya yung contribution niya ng 300 per month. Pero, 'di ba, meron tayong ceiling sa Pag-ibig na dapat 100 lang, 5,000 yung pinakamataas na amount. So, ang ilalagay natin dito sa deductions is yung 100. Idi-disregard ba natin yung increase ni Pochi na 200? Kasi from 100, 300 na daw babayad niya. Idi-disregard ba natin 'yan? No. Ano pa rin siya, deduction pa rin siya, pero hindi siya deductible para makuha natin yung taxable income. Bakit? Kasi if magiging ganyan, tendency mga employee, gagawin nila yung way para ang thinking nila, para mas mababa yung tax ko, taasan ko na lang yung ano ko, contributions ko sa Pag-ibig. So, gano'n siya. So, kaya 100 lang talaga yung yung ceiling for deduction para makuha natin yung taxable income. Alright, so nag-add tayo ng taxable income here, so we're gonna less it dito. So, ang taxable income natin would be 62,107.50. Now, we're gonna compute for the total deductions. Total deductions natin. SSS 900. PHIC natin 1,150. HGMF 100. Other deductions, withholding tax natin how much? So, we're gonna open our withholding tax table. Since monthly, punta tayo sa monthly column. Ang taxable natin 62,107. So, punta tayo sa range ng 33,333 to 66,666. That is column 3. And ang sabi doon ay 1,875 plus 20% over 333 over 33,333. So, anong unang gagawin natin? Let's subtract 62,107.50 and then 33,333. Ayan, tama. Then, we're gonna multiply that by
to 20% or 0.2. Okay. Multiply natin siya sa 0.2. And then i-add natin si 1,875. Ang answer would be 7,629. Nagets naman, no? Self-explanatory naman to. Ayan. Important tong withholding tax table talaga. Magiging kasama nyo yan hanggang taxation. So, other deductions, meron ba? Meron. Saan siya stated? Asan yung other deductions natin? Saan siya stated? Here. Ngayon, sa other deductions, dito na papasok yung dinagdag nating what? Dinagdag nating 200 sa HDMF. Okay, dito siya papasok. Yung another 200 for HDMF and also yung 150 na salary deduction na binili niya na company lanyard. So, 150. So, total, ayan. Ay, shucks. Ay. Ate, ano na? Huh? Ano nangyari? Pala decision ka kasi, sis. So, 150. Ayan. Meron tayong 10,129.9 na total deduction. So, kukunin natin si net pay, gross pay less total deductions. So, magkano ang take home ni Pochi? Ano ba, ate? Gross pay natin, again, how much is this? This one. Total deductions natin is this one. Ano ba? Ayaw mo sa 150. Ayan. So, ang net pay ni Pochi ay 56,627.60. So, nagets naman ba? Meron ba tayong question, Francesca? Feel free to ask lang. Ano mang question meron ka? Masyado ba akong mabilis? Or Franz, ikaw wala? Okay na? Okay, so oh, yan. Thank you. So, I will just give you access to the solution para mabalikan nyo rin. And if may further questions pa kayo, use yung Discord server natin. Yung bagong labas ng ACADS team na Discord server natin. Doon kayo mag-ask ng question and I'll just answer it. Or yung iba nating peer mentors. Alright, so thank you so much for listening. And ayun, Francesca, i-chat ka na lang or mag-reach out na lang sa'yo si VP for ACADS natin in regards with your JPN points today. Thank you so much for listening and I hope pumasa kayo sa exam. Thank you! Bye-bye!